Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Marvin. Isang madilim at maulang umaga noon sa gilid ng isang abalang kalsada sa Maynila. Habang mahigpit kong hinahawakan ang manibela ng aking lumang motorsiklo. Ako si Marvin, 28 taong gulang, isang simpleng delivery rider na kumakayod araw-araw para lamang may maihain na maayos na pagkain sa aking pamilya. Kasama ko sa munting bahay ang aking butihing asawa na si Lori at ang aming 3 taong gulang na anak na si Chloe. Napakalaki ng mga gastusin sa araw-araw, kaya naman madalas ay kapos na kapos ang kinikita ko mula sa pag-angkas ng mga pasahero at pag-deliver ng mga iba't ibang klase ng mga pakete. Noong mga panahong iyon, ramdam na ramdam ko ang matinding bigat ng kahirapan, lalo na nang magkasabay-sabay ang bayarin sa kuryente, tubig at gatas ng bata. Napilitan akong lumapit sa aking nakatatandang kapatid na si Joel na may sarili na ring pamilya at medyo nakaaangat sa buhay kaysa sa akin. Subalit sa halip na maintriga o tulungan ako ng maayos, nauwi ang aming simpleng pag-uusap sa isang napakaliit na hindi pagkakaintindihan tungkol sa 20 pesos na natirang sukli. Dahil sa pagod at bugso ng damdamin, nagbitaw si Joel ng mga salitang nakasakit sa aking pride bilang isang lalaki at haligi ng tahanan. Dahil sa matinding pride na yon, sumagot din ako ng may galit at tuluyan nang tinalikuran ng aking sariling dugo nang walang lingon-lingon. Hindi ko akalain na ang simpleng 20 pesos na utang at sukli ay magiging mitya ng isang malalim at pangmatagalang hidwaan sa aming buong pamilya. Nagalit din sa akin ang aming mga magulang na sina Mommy Faye at Daddy Romy dahil sa ginawa kong pagsuway at kawalan ng galang kay Joel. Para sa kanila, mas pinahalagahan ko pa ang aking pansariling galit kaysa sa kapayapaan at pagkakaisa ng aming pamilya na binuo nila sa loob ng maraming taon. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng aming buhay dahil pinili ko ang manahimik at putulin ang anumang komunikasyon sa kanila. Kahit malapit lang ang kanilang bahay sa amin, madalas ay nagkakaiwasan kami sa mga lansangan at tila ba mga estranghero na lamang ang turingan sa isa't isa. Si Lori na aking may bahay ay madalas akong payuhan na ibaba ang aking pride at humingi na ng tawad sa kanila upang magkaayos na kami. Subalit ang tigas ng aking ulo ay nanatili, nagpabulag ako sa maling akala na kaya ko silang mabuhay nang wala ang tulong at presensya ng aking pamilya. Lumipas ang mga buwan at taon na tila ba walang katapusan ang malamig na digmaan sa pagitan naming magkakapatid at ng aming mga magulang. Paminsan-minsan ay nakikita ko sa social media ang mga larawan nila na magkakasama sa mga okasyon habang kami ni Lori ay tahimik na nagdurusang mag-isa. Nasasaktan ako tuwing nakikita kong lumalaki si Chloe nang hindi man lamang nakikilala ang kanyang mga lolo, lola, mga tito at mga tito sa panig ko. Ngunit sa tuwing tatangkain kong lumapit at magpakumbaba, kusang bumabalik ang alaala ng 20 pesos at ang mga masasakit na salitang binitawan noon. Isang araw habang naghihintay ako ng mga booking sa isang sikat na kainan sa Quezon City, nakasama ko sandali ang aming mabait na kapitbahay na si Ben. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa amin ng aking pamilya dahil sa napakababaw na dahilan na umabot na nga sa ilang taon ng hindi pagkakausap. Payo sa akin ni Ben, ang buhay daw ay napakaikli para sayangin sa mga walang kwentang away at sa pagpapanatili ng isang makitid na pride. Naisip ko noon na tama siya,
Ngunit ang takot na baka itaboy lang nila ako ay mas nanaig pa rin kaysa sa kagustuhan kong magkaayos na kami. Dumating ang panahong tila ba unti-unti nang bumabalik ang sigla sa aking trabaho dahil nakilala ko ang isang mabait na guro na si Karen na madalas kong suki. Si Karen ay nagbibigay sa akin ng mga dagdag na tip at magagandang salita ng pagpapatibay tuwing nadarama ko ang matinding pagod sa pagmamaneho. Dahil sa kanyang kabaitan, natutunan kong buksan muli ang aking puso at maging mas maunawain sa mga taong nakapaligid sa akin sa araw-araw na pakikibaka. Subalit sa kabila ng mga mumunting liwanag na ito, ang malalim na lungkot sa aking dibdib dahil sa nawalang pamilya ay hindi kailanman tuluyang naglaho. Madalas akong mapag-isa tuwing gabi habang tinitingnan ang natutulog kong anak at asawa. Tinatanong ang aking sarili kung sulit ba ang ginawa ko. 20 pesos lamang ang naging simula ng lahat, ngunit ang kapalit nito ay ang mga taong dapat ay karamay ko sa hirap at ginhawa. Wala akong ibang masisisi kundi ang aking sarili at ang aking mataas na pride na naglayo sa akin sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko alam na ang susunod na mga araw ay magdadala ng isang pangyayaring tuluyang yayanig sa buong pagkatao ko at magpapatino sa akin. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng kadena ng aking motorsiklo malapit sa klinika kung saan nagtatrabaho ang aking kaibigang nurse na si Mia, nakatanggap ako ng tawag. Si Mommy Faye ang nasa kabilang linya at ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng matinding takot na hindi ko kailanman narinig noon. Sinabi niya sa akin na si Daddy Romy ay biglang hinimatay habang nasa loob ng kanilang tahanan at kailangang madaliin sa pinakamalapit na pagamutan. Agad akong kumaripas ng takbo sakay ng aking motorsiklo kahit na malaki ang traffic sa EDSA. Bit-bit ang kaba na tila ba sasabog ang aking dibdib. Pagdating ko sa emergency room, naabutan ko roon si Joel na tahimik na nakaupo habang nakayuko at bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang katahimikan sa paligid na tila ba binabalanse ng nakakabinging tensyon sa pagitan naming dalawa bilang magkakapatid. Walang nagsalita sa amin sa mga unang minuto hanggang sa lumapit si Mia at hinawakan ang aking balikat upang pakalmahin ang aking nanginginig na katawan. Sinabi ni Mia na ginagawa na ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang maisalba ang buhay ng aming minamahal na ama. Maya-maya pa ay lumabas ang attending doctor at sinabing kailangan ni Daddy Romy ng agarang operasyon dahil sa malalang pagdugo sa kanyang utak dulot ng mataas na presyon. Napakalaki ng halagang kailangan para sa operasyon at doon ko nalaman na naubos na ang lahat ng ipon ni na Joel para sa kanilang sariling mga gastusin. Sinubukan kong tawagan ang iba naming kamag-anak. Ngunit ang iba ay wala ring maibigay dahil sa kani-kanilang mga suliranin sa buhay sa panahong iyon. Naisip ko ang 20 pesos na naging dahilan ng aming alitan at napaiyak ako sa sobrang hiya dahil sa kawalan ko ng kakayahang tumulong. Sa gitna ng ating desperasyon, dumating si Pastor Eli na aming tagapayo sa komunidad upang magdala ng lakas ng loob at gabay espiritual sa aming pamilya. Hinawakan ni Pastor Eli ang aming mga kamay ni Joel at ipinagdasal na sana ay pagkalooban kami ng Panginoon ng liwanag sa gitna ng kadilimang ito. Doon ko napagtanto na sa mga panahong kailangan namin ang isa't isa, ang pride ay walang silbi kumpara sa buhay ng isang magulang. Napatingin ako kay Joel at kusang lumabas sa aking bibig ang matagal nang inaasam na paghingi ng tawad para sa lahat ng aking kamalian. Agad akong niyakap ni Joel nang mahigpit habang umiiyak kami pareho sa sulok ng madilim na pasilyo ng ospital, kinalimutan ang lumang alitan na naghiwalay sa amin. Nakita ko ang pagdating ni na Lori at ng iba pa naming kakilala na nagdala ng pagkain at suporta moral sa amin sa gitna ng mabigat na pagsubok. Kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam dahil nagkaisa na kaming muli bilang isang pamilya. Ngunit ang kalagayan ni Daddy Romy ay nanatiling kritikal. Patuloy kaming nagdasal nang walang humpay
Umaasa sa isang himala na magpapatuloy sa kanyang buhay at magbibigay sa amin ng isa pang pagkakataon. Habang nagbabantay kami sa labas ng intensive care unit, ikinuwento sa akin ni Joel na madalas akong ikwento ni Daddy Romy tuwing nanonood ito ng mga delivery rider sa kalsada. Sabi daw ni Itay, sana ay ligtas ako sa bawat biyahe ko kahit na hindi na kami nagkakausap dahil mahal na mahal niya pa rin ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng diretso sa aking puso at parang mga karayom na tumusok sa aking budhi sa bawat sandali ng aking katigasan. Napagtanto ko na ang 20 pesos na pinagtalunan namin ay napakaliit na bagay kumpara sa walang hanggang pagmamahal ng isang ama na handang magpatawad. Dumating si Karen kinabukasan upang magdala ng mainit na kape at iabot ang kanyang munting abuloy para sa operasyon ni Daddy Romy kahit hindi naman kami ganoon katagal magkakilala. Nagpasalamat ako ng lubos sa kanyang kabutihan, gayon din kay Ben na nag-abot din ng tulong mula sa aming mga kapitbahay sa tinitirhan naming komunidad. Ang pagtutulungan ng mga taong ito ay nagpakita sa akin na sa kabila ng kasamaan ng mundo, may mga taong handang dumamay nang walang hinihinging kapalit. Mas lalo kong naisip na ang pamilya at ang mga tunay na kaibigan ang pinakamahalagang yaman na hindi kailanman matutumbasan ng anumang halaga. Naging napakabagal ng oras sa loob ng ospital habang hinihintay namin ang resulta ng maselan at mahabang operasyon na isinagawa kay Daddy Romy ng mga espesyalistang doktor. Si Mommy Fee ay tahimik na nagdarasal, hawak ang kanyang rosaryo, habang nakasandal sa balikat ni Lori na patuloy na nagpapalakas ng loob sa kanya. Lahat kami ay nagkakaisa sa isang layunin, ang makitang muling bumangon si Itay at yakapin kaming lahat bilang isang buo at masayang pamilya. Walang nag-aaway, walang nagtatalo, dahil natutunan na namin ang leksyon na itinuro sa amin ng pagkakataong ito sa pinakamapait na paraan. Makalipas ang ilang oras ng matinding kaba at paghihintay, lumabas ang siruhano dala, ang isang mukhang mapagod, ngunit may bahid ng pag-asang ngiti sa kanyang labi. Sinabi niya sa amin na naging matagumpay ang operasyon at nailigtas ang buhay ni Daddy Romy, bagamat kailangan pa nito ng mahigpit na paggaling sa ICU. Sabay-sabay kaming napapalakpak at nagpasalamat sa Diyos sa napakalaking himalang ito na ibinigay sa aming pamilya sa gitna ng aming kasalanan. Ang yakapan naming magkakapatid ay patunay na ang pagmamahalan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang galit o tampuhan na naganap sa nakaraan. Nang mailipat na si Daddy Romy sa isang pribadong silid, makalipas ang ilang araw, doon na kami nagkausap-usap ng masinsinan tungkol sa aming kinabukasan at relasyon. Humingi ako ng tawad kay Mommy Fe sa lahat ng aking katigasan ng ulo at sa mga panahong pinili kong maging estranghero sa sarili kong tahanan. Buong pusong niyakap ako ng aking ina at sinabing matagal na niya akong pinatawad dahil walang ina ang kayang matitiis ang kanyang sariling anak. Si Joel naman ay tinapik ang aking balikat at sinabing kalimutan na namin ang 20 pesos dahil ang mahalaga ay magkasama na kaming muli. Dinala ko rin si Chloe kina Mommy Fe at Daddy Romy upang makita nila ang kanilang apo na matagal ding nawaglit sa kanilang araw-araw na buhay at tahanan. Ang pagtawa ng aming munting anak ang nagsilbing musika na nagpagaling sa mga natitirang sugat sa aming mga puso at nagpasigla sa aming silid. Nakita ko ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ng aking mga magulang habang buong higpit nilang kayakap si Chloe sa ibabaw ng puting kama. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan na matagal ko nang hinahanap sa gitna ng aking mga pagod sa pagiging rider. Si Lori ay tahimik ding umiiyak sa isang tabi habang pinapanood kami. Masayang masaya dahil sa wakas ay buo na muli ang pamilyang pinapangarap namin para sa aming anak. Nagpasalamat siya sa akin dahil sa wakas ay nanaig ang aking pagpapakumbaba kaysa sa aking pride na naging ugat ng ating mahabang paghihiwalay. Sinabi ko sa kanya na hinding-hindi ko na kailanman hahayaang masira pa ang aming pamilya nang dahil lamang sa mga walang kwentang bagay o sa pera.
Ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral na hinding-hindi ko na kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Dumating din sina Ben, Karen, Mia at Pastor Eli upang dalawin si Daddy Romy at ibigay ang kanilang mga huling pagbati para sa mabilis nitong paggaling. Nagpasalamat kami ng lubos sa kanilang lahat dahil kung hindi dahil sa kanilang tulong at payo, marahil ay hindi kami nagkaayos ni Joel noon. Ipinakita nila sa amin na ang komunidad ay maaari ding maging bahagi ng paghilom ng isang pamilyang nasira ng maling akala at kayabangan. Ibinahagi namin sa kanila ang simpleng pagkain bilang tanda ng aming pasasalamat at ng aming bagong simula bilang isang masayang angkan. Ngayon, tuwing nagmamaneho ako ng aking motorsiklo para mag-deliver ng mga pakete sa iba't ibang sulok ng syudad, iba na ang ngiti sa aking mga labi. Hindi na ako nagmamadali dahil lamang sa galit o inis, kundi nagmamadali akong umuwi dahil alam kong may naghihintay na pamilyang nagmamahal sa akin. Nawala man ang ilang taon na sana ay magkakasama kami, ang mga natitirang araw naman ay sisiguraduhin naming puno ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ang 20 pesos na utang ay nananatiling isang simpleng alaala ng isang kamanghamanghang aral na nagbukas ng aming mga mata sa katotohanan. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga ka-confess. At yan ang kwento ni Marvin. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.